Dito nga sa amin sa Lopez, bagay ganitong Mickey ay hindi nga ito pang merienda dahil ito nga ay pang ulam namin sa kanin. At awan ko nga lang din sa ibang pamilya dahil pag dito sa amin ay talagang pang ulam nga ito sa kanin. So ayun, alam nyo na, for today's video, ang ulam namin ay itong Mickey. Mayroon ako ditong isang piraso ng sayote at babalatan ko lamang ito. Nahihirapan nga ako magbalat ng sayote dahil nga napakarami niyang lalon. Maigi na nga lang at may nagregalo nga sa akin ng peeler ay di medyo gumaan-gaan nga ang aking pagbabalat. Pero hindi na nga ako magkaintindihan dito sa sayote na ito, kaya naman hinati ko na nga muna sa gitna at hinati ko siya dun sa mga kanyang lalod-lalod. Upang sa ganun ay mabalatan ko nga siya ng maayos at mas masaid ko yung kanyang mga balat. Pagkatapos kong mabalatan ay dumako na nga ako sa paggagayat nitong mga sayote. Alang nga namang hindi ko pa ito gayatin. Mayroon din pala ako ditong 1/4 kilo siguro nitong Baguio beans at tinagkal ko nga lang yung dulo. Hinati ko lamang yan sa nakikita nyo dahil ganyan naman talaga ang hati kapag nga ilalawak sa pansitin. Wala nga kaming available na repolyo dito, kaya naman ang pinalit ko sa kanya ay itong dahon ng pechay. Itong mga dahon ng pechay ang mabisang pamalit sa repolyo kapag nga mahal ang presyo ng repolyo. Masarap nga rin itong ilahok sa Mickey o sa panset, kaya naman kapag mahal ang presyo ng repolyo ay wag na kayong ma-stress, ito na lang ang ilahok nyo. Hindi ko pa nga pala ito nahuhugasan, kaya naman dito ko na ito diniretso sa may palanggana. Naglagay na din ako ng sapat na dami ng tubig para mahugasan ito ng maayos. Sa ricado naman ay gagamit lamang ako dito ng 2 piraso ng sibuyas at ilang piraso ng butil ng bawang. Dito sa amin kapag ako ang nagluluto ay sobrang bilis talagang maubos ng bawang at sibuyas. Hinati ko nga pala itong Mickey dito sa gitna para naman hindi siya masyadong mahaba mamaya. Binuhay ko na itong apoy at sinalang na nga itong aking kawaling paglulutuan at naglagay na rin ako ng kaunting langis. Sa pagigisa naman ay sinabay ko na ang ilagay itong sibuyas at bawang dahil parehas lang naman yun. Nung umabong na itong bawang at sibuyas na aking iginigisa ay inilagay ko na rin pala itong ating mga atay ng manok na isasahog dito sa Mickey. Hindi ko na nga pala hiniwayan ng kutsilyo dahil nga tinatamad ako. Ang plano ko kasi ay hiwain na lamang ng sandok na kagaya niyang nakikita nyo sa video. Malambot naman kasi ang atay ng manok, kaya naman okay lang na hindi na nga siya hiwain at sandok na nga lang ang gamitin. Nung medyo nagkulay brown na nga itong mga atay ay naglagay na ako dito ng toyo. Pagkatapos naman ay isinunod ko ng ilagay itong mga sayote at pati na nga itong Baguio beans. Sa pampalasa ay maglalagay lang ako dito ng paminta at kaunting magic sarap. Hinalo ko lamang ito ng maayos upang magsama-sama yung ating mga pampalasa na inilagay. Nung mahalo ko na ng maayos ay naglagay na nga pala ako dito ng isang tabo ng tubig. At upang maging mas masarap ay naglagay lamang ako dito ng isang piraso ng Knorr cubes. Chicken nga pala ang flavor nun mga mare at kayo nga ang bahala kung ano ang gusto nyong flavor. Pag kumulo na nga pala mga mare ay ito na ang hudyat na pwede na nating ilagay itong ating mga Mickey. Haluin mo lamang at hayaan sa apoy upang sa ganun ay kumulo itong muli. Kapag kumulo na at luto na itong ating mga Mickey ay dito na nga natin ilalagay itong ating panghuling gulay. Sadyang sa huli ito inilalagay kahit saan mo ngang luto siya isahog. Sapagkat ito ay mabilis maluto at pag ito'y napaslot lamang niyang mainit na sabaw ay pwede na nga yang ahunin. Hinalo ko lamang pala ito ng maayos upang magyakapan na nga sila each other. Dito sa bahay ay ganito nga talaga kami magluto ng Mickey at ang gusto talaga namin ay yung talagang masabaw. Ayaw kasi namin nung tuyot na Mickey dahil nga inuulam namin ito sa kanin. Masarap talaga kapag may sabaw kapag nga iuulam. Dahil dito sa amin kapag nga walang sabaw ay napakalungkot nga ng aming pagkain. Luto na nga yan mga mare at pwede na nga natin yang ahunin. Mas masarap nga itong kainin kapag nag-uusok-usok pa at kaaahon nga lang sa apoy, kaya naman kain na tayo mga mare.